Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Narito po tayong muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ating pong simulan ang ating umaga sa pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon nang tayo po ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ang topic po natin sa umagang ito ay pananalig sa salita ng Diyos. At ang batayang talata po natin ay matatagpuan po natin sa aklat ng Mateo, kabanatang 24, talatang 35. At ito po yung sinasabi: Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Purihin po natin at pasalamatan ang ating Panginoon sa pagkarinig at pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Ang aklat po ng Mateo, kabanatang 24, talatang 35 ay isang magandang paalala o reminder po sa atin para sa eternality ng salita ng Panginoon. Mawawala tayo o ang henerasyon natin. Papalitan tayo ng bagong henerasyon o bagong nilalang. Pero ang salita ng Panginoon ay mananatili. It will stay the same. Ang salita ng Diyos ay hindi lilipas, pero ang langit at ang lupa ay lilipas at mawawala ang dagat. Pero kung kailan po yun mangyayari, ay wala pong makapagsasabi. Ayon po sa ikalawang Pedro, kabanatang 3, talatang 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparam,
na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. At ayon din po sa pahayag, kabanatang 21, talatang 1, pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na rin ang dagat. So parang i-erase po lahat ni Lord yung lahat, yung lahat po ay aalisin niya, pero yung kung kanyang salita ay hindi mawawala. Ayon po sa Lucas, kabanatang 16, talatang 17, magaang pang maparam ang langit at ang lupa, kaysa mawalan ng bisa ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan. So, ganyan po kaimportante yung salita po ng ating Panginoong Diyos na marapat po nating sundin. Minsan po, ito po ay nasasalungat na dahil na rin po sa dami ng tradisyon dito sa ating bansa. Wala naman pong masama o problema sa tradisyon hanggat ang mga ito ay nasasalig sa salita ng Diyos. Ang problema po kapag nasalungat na ito sa salita ng Diyos. Sa ganitong sitwasyon, kailangan ng manindigan ng isang mananampalataya sa pagtatanggol sa salita ng Diyos. Inihalimbawa po ng ating Panginoong Hesus ang tungkol sa ikalimang utos. Galang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. At yan po ay matatagpuan natin sa aklat ng Exodo, kabanatang 20, talatang 12. Walang anumang kondisyong binabanggit sa utos na ito. Kailangan lang itong sundin ng kahit na sinong tao, lalo na ito lamang ang utos na may kaakibat na pangako. Kapag ito'y sinunod, mabubuhay na matagal at may pagtatagumpay ang sinumang sumunod. Obligasyon ng sinumang tao ang tumulong sa magulang bilang pagpapakita ng paggalang. Ngunit gumawa ng batas ang mga pariseyong nag-aalis sa tao ng pananabutang ito. Wika ni Jesus sa Marcos kabanatang 7, talatang 10 hanggang 13, halimbawa, iniutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina na ihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo, ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo. At marami pa kayong itinuturong katulad nito. Tinatawag po ng mga Pariseo na kurban ang anumang bagay na naipangako na sa Diyos at hindi na maaaring ibigay maging sa magulang na nangangailangan. Ito po ay hindi naaayon sa salita ng Panginoon. Kaya kung may mali po sa tradisyon natin at ito po ay hindi naaayon sa salita ng ating Panginoon, huwag po nating sundin o gawin. Kung meron po tayong dapat na sundin, ito po yung mga salita ng ating Panginoong Hesus. At tayo po bilang isang mananampalataya, marapat po na ito yung ating tamang gawin. Una, tayo yung unang yayakap sa kadalisayan ng mga salita ng ating Panginoon. Sabi po sa unang Tesalonica, kabanatang 2, talatang 13, ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos, na ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. At sa ikalawa po, makita sa ating mga buhay ang pagsunod sa salita ng Diyos. Sabi po sa Epeso, kabanatang 4, talatang 1 hanggang 2, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo, na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. At sa pangalawa po, kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga, magmahalan kayo at mapagpaumanhinan. At sa pangatlo po, i-share po natin sa lahat ng tao yung kabutihang idudulot ng pagsunod at pagnanalig sa salita ng Diyos. Sabi po sa Marcos chapter 16 verse 15 to 16, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita.
Sa 16 po, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Wala pong halaga ang mga buhay natin kung wala sa atin ang ating Panginoong Yesus. Manatili po tayo sa salita ng ating Panginoon because God's Word is eternal. God's Word is powerful and produce spiritual life. God's Word can protect you from destruction and error. Tandaan po natin ang Biblia ang ating manual life. Ito yung gabay natin sa ating mga pang-araw-araw na mga buhay. Kapag ito'y sinunod, ang Diyos ay malulugod. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito na aming pagbulay-bulay. Salamat po sa mga salita mo na inihatid mo sa amin na marapat po namin sundin bilang isang mananampalataya, Panginoon. Amin pong patuloy na inilalapit sa iyo, aming Diyos, ang aming mga kapatid na mga nagsisipagtrabaho at mga nagsisipag-aral. Inyo po silang iingatan sa panahon po ng kanilang pagbibiyahe, Panginoon. Gayon din po ang mga kapatid po namin na nasa banig ng karamdaman. Inyo pong pagalingin at hipuin mo po ng iyong mapaghimalang kamay ang mga kapatid po namin ito. At nawa po ang mga gamot po na kanilang iniinom ang siyang maging paraan o para sa maaga po nilang kagalingan, aming Diyos. Amin din po nilalapit sa iyo ang aming buong maghapon na ikaw po yung sasama sa buong maghapon na aming gagawin. Salamat po ng maraming. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po mga kapatid sa pagsama po sa ating morning devotion and friendly reminder po. Be Christ-like in your workplace today. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Hanggang sa muli po, humayo at maglingkod.